Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 12 o'clock in the afternoon here in the Philippines. At pag-uusapan natin itong si Senator Imee Marcos, pumalag nga dito kay, masasabi nating dito kay Galvez, no? O masasabi na rin nating pumalag ito kay PBBM, ang kanyang kapatid, no? Bakit ito pumalag? Bakit nasabi kong pumalag itong si Senator Imee Marcos? Dahil nga sa hearing dyan sa Senado, pumalag itong si Senator Imee Marcos sa EDCA. Okay? Itong EDCA na marami nang itinayo na mga base militar, no? Ito ang kinwestiyon ni Senator Imee Marcos kay Galvez. Ano ba ang purpose sa pagtatayo ng maraming bases natin, mga base militar dito sa Pilipinas, no? So, yan, ipapakita ko yung video na yan, ang kanilang diskusyon tungkol dito sa EDCA, na ang Pilipinas ay madadamay dito sa away ng Taiwan at China. At yung sabi na ni Senator Imee Marcos, clarify niya kung ano ba talaga ang layunin tungkol dyan sa EDCA na yan. Ito ba ay pag-protekta sa West Philippine Sea or dito sa Taiwan, China na awayan nila? So yan, sinagot yan ni Secretary of National Defense Carlito Galvez. Okay? Pakinggan natin ang kanilang usapan, pakinggan natin ang kanilang diskusyon, at tayo rin dito sa Donmar TV magre-react tayo tungkol dito, no? Kung may kinalaman ba dito si Presidente Bongbong Marcos. Okay? Yan, pag-uusapan natin yan. Pero bago natin ito itatalakay, help me na i-like at i-share itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan, guys. Help me. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Thank you very much. And also, guys, itong Donmar TV, please consider na i-subscribe at i-follow sa Facebook at sa YouTube para naman, guys, you will be updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go. Thank you very much. And also, itong ating Caveman Coffee, ito yung coffee na recommended ko. Bili na kayo sa Shopee because it's 22% off. At itong ating BBM Sara Victory t-shirt ng Donmar TV, bili na rin kayo sa Shopee bilang suportan nyo sa Donmar TV. Okay, so i-play natin itong video na ibinalita ng News 5, itong discussion sa Senado ni Senator Imee Marcos at ni Carlito Galvez. Ang tanong dito, pumalag na ba itong si Senator Imee Marcos sa plano ng kanyang kapatid na si Presidente Bongbong Marcos tungkol dito sa EDCA? Okay? Ano ba talagang layunin? Let's understand this one at sabay-sabay tayong mag-react. I-play natin itong video. Play! Pinusisi sa Senado ang planong pagtatayo ng karagdagang base militar ng Amerika at Pilipinas sa Hilagang Luzon para sa expansion ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Baka raw kasi madamay ang Pilipinas sa sigalot ng Amerika at ng mga kalaban nitong bansa. Narito ang aking report. I don't understand. No, ma'am. I'm So not why are we saying- doing all the military exercises in Northern Luzon? The new expanded EDCA is addressing the escalation of tensions in the Taiwan Straits, not Philippine interests in the West Philippine Sea. Yan ang Okay. So, ibig sabihin ni Senator Imee Marcos, yung the way they analyze sa mga base militar na itinayo, hindi purpose nila ang West Philippine Sea. No? Para itong prepare ito sa Taiwan Strait. Okay? So, yan ang clarify ni Senator Imee Marcos. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang layunin sa EDCA na ito? Na sa mga bagong base militar na itinayo. Okay? Clarify yan. Ang paulit-ulit na tanong ni Senator Imee Marcos sa pagdinig ng Senado kanina tungkol sa mga dagdag na pasilidad na itatayo sa Hilagang Luzon para sa pagpapalawig ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa nakuha raw kasing impormasyon ng Senadora, 4 na bagong EDCA sites ang planong itayo sa ating bansa. 2 sa Cagayan at tig-1 sa Isabela at Zambales.
Sa ngayon, may 5 ng pasilidad na naitayo sa iba't ibang kampong militar ng Pilipinas. Kabilang dyan ang nasa Nueva Ecija, Pampanga. Marami kasi ang nagtatanong, no? Bakit ba pumalag ang ilan sa mga senador natin dito sa EDCA, no? Meron din sa ating mga kababayan natin, mga mamayang Pilipino, ayaw nitong EDCA na ito. Bakit ayaw nila itong EDCA? Sa tingin kasi nila, itong EDCA, kapag tayo ay makipag training sa mga kano, itong mga Amerikano, no? Our soldiers from the Philippines as well as itong Amerikano na magtatayo ng mga base militar, baka tataas lang ang tensyon dito between China and the Philippines. Na sabi pa nga ng mga ibang mga senador, baka madamay tayo sa mga kaaway ng Amerika. So, yan kasi ang kanilang magiging basihan, no? Na posible na maging kaaway rin natin ang kaaway ng bansang Amerika. Kaya marami ang pumalag dito sa EDCA. Okay? Meron ring gusto ang EDCA dahil nga inakala nila na itong EDCA ay makatutulong ito sa problema natin sa West Philippine Sea with the China. Okay? So yan, clarify yan as far as sa aking inanalyze itong si Senator Amy Marcos, mas gusto pa niya na magtayo ng base militar, no, na poprotektahan yung West Philippine Sea kesa mangingialam tayo sa awayan ng Taiwan at China. Kasi itong Taiwan, no, kapag magdigmaan itong Taiwan at China, kakampihan ng Amerika itong Taiwan. So, sabi pa nga ni Senator Amy, tayo ba ay tutulong dito sa Amerika o sa Taiwan? Yan ang tanong. So, merong sagot dito si Carlito Galvez. Pakinggan natin. Palawan, Cebu at sa Cagayan de Oro City. Ginagamit ang mga pasilidad na yan para sa training at military exercises ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. Pero hinala ni Senator Marcos, ang karagdagang EDCA sites ay hindi para sa pagdepensa sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, kundi suporta para sa Amerika sa pagprotekta nila sa Taiwan, sa gitna yan ng tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. We are therefore going Ito na yung clarify ni Senator Amy, ha? to fight for another country, the United States. Are we going to fight for another country, for the United States? Kasi itong Amerika kakampi dito sa Taiwan. So tinanong ngayon ni Senator Amy, tayo ba ay are we going to fight for US? Na marami ang ayaw nito. Ayaw nating makipag-awayan dyan together with China, together with America, no? Siyempre ang kalaban is China, no? Na alam naman natin madadamay talaga yung mga sundalo natin, no? Ito, the way I analyze it, ano ba ang makukuha natin kapag makipagyera tayo ng China with the problem of between China and Taiwan? 'Di ba? So, ano ba talaga? Ito ba ay para sa West Philippine Sea o para ito prepare sa digmaan ng Taiwan at China? Yan ang malaking tanong. Is that correct, sir? Nagtataka rin po kami dahil kasi yung pagpili nitong mga sites, lahat nasa Northern Luzon. Lahat raw nasa Northern Luzon itong base militar na ito. No? So, malaking question ito. Para saan ba ito? So, inaamin po ba natin na yung Taiwan ang siyang pakay, ang tinutukoy nito? Ayan, si Senator Bato de la Rosa, parang nakatawa na lang siya, no? At hindi yung deterrence sa West Philippine Sea at yung pagtatanggol ng lupain na Pilipino. No, ano ba talaga? Itong mga tinayo niyong mga base militar, ito ba ay para sa West Philippine Sea
o para dito sa Taiwan? Ang Department of National Defense ayaw kumpirmahin kung sa mga probinsya nga sa Northern Luzon itatayo ang mga karagdagang pasilidad. Pero una nang nabanggit ni dating AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro ang tungkol sa planong pagtatayo ng EDCA sites sa mga nabanggit na probinsya sa isang panayam noong November 2022. Pero pagilinaw ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr., under negotiation pa at Ito na ha, ito na yung sagot ni Carlito Galvez. Pakinggan natin. pwede pa raw mabago ang mga lugar na pagtatayuan ng EDCA facilities. Mas tinitignan daw kasi nila kung saan mas kailangan ang disaster response. Pangamba naman ni Senator Marcos, baka maging target ng mga pag-atake ang mga planong itayong EDCA sites, lalo mula sa mga kaaway ng Amerika. A military camp will always be a target for the adversary. Di ba nagpe-preposition ng Amerika kasi gusto nila umatake. Eh tayo naman ang madadali. Ibig sabihin ni Senator Amy Marcos, ito bang mga base militar na itinayo ngayon dito sa Pilipinas, ito ba ay plano ng Amerika para sa kanilang pag-aatake? Sila ba ang a-attack? Okay? So sinagot ito ngayon ni Carlito Galvez. Kapag aatake na ang Amerika, syempre nandito yung base militar natin, nakabase, damay tayo. So these EDCA sites here in the Philippines will all be legitimate military targets, di po ba? We are having that MDT purposely for defense. Okay, so yan ang sagot ni Carlito Galvez. Hindi raw ito para umatake. Kung hindi, para ito sa depensa. No, kapag kita ang aatakihin, idedepensa tayo itong mga military base. Okay? So kayo mga audience, ano ba? Maniniwala ba kayo sa sinabi ni Carlito Galvez na itinayo yung mga bases na yan para depensa lamang? Yan ang malaking tanong. For defense, not for preparing for war. Not for preparing for war. Depensa lang. Okay? So meaning, hindi tayo at yung Amerika hindi mag-oopensa. Hindi sila aatake, kundi depensa lang. Yan ang statement ni Carlito Galvez, ha? Hindi sa atin. Okay? Din sa pagdinig si Cagayan Governor Manuel Mamba, anya, hindi raw ipinaalam sa kanya kung may plano ang magtayo ng EDCA site sa kanilang probinsya. We do not want to be an enemy to any country, or do we want to be used. Yan kasi nga ang sinasabi ni PBBM, di ba? During the kampanya niya during the elections, as well as sa kanyang speech, no, ng kanyang inauguration na bilang presidente, kung matatandaan natin, sinabi ni PBBM na hindi tayo makipag-away sa ibang bansa, di ba? Friends to all, enemies to none. Okay? The same sila ni former President Duterte. At sa kanya naman sinabi niya yan, di ba? So nakakalito. Ito ngayon ang nakakalito. Na si Presidente Bongbong Marcos lang ang nakakaalam. Ano ba ang ibig sabihin dito sa inaprubahan niyang EDCA, no? Na nagtatayo nga ng mga maraming base militar dito sa Pilipinas. Okay? Kaya nga ang kanyang ate ngayon na si Senator Amy Marcos, pati na ang kanyang kapatid ay napa-question na tungkol dito. Diba? So, no clear sagot pa itong si PBBM dito. No, hintay tayo kung anong sagot ni PBBM. At kasi malalaman ito at makikita ito ni Presidente Bongbong Marcos itong diskusyon dito sa Senado, no? So there will come a time na i-question ito ng mga media with PBBM. So hintay tayo, hindi tayo makapag-judge diyan. Meron kasi mga hindi dapat na sa publiko na mga strategy ang Secretary of National Defense. Kasi kaya nga nakikita ko kay Carlito Galvez, yung kanyang mga sagot medyo hindi ko masabi na talagang concrete. Safe lang yung kanyang mga answers. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-analyze, mag-comment dyan tungkol sa kanyang sinagot. Threaten any country.
We will defend the Philippines from our enemies, even with sticks and stones. But we will not be fodder to a fight that is not our own. Apila ni Mamba, huwag na raw sanang magtayo pa ng karagdagang EDCA site sa Cagayan dahil baka mapahamak lang daw sila. May hirit naman si Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga bumabatiko sa pagtatayo ng EDCA site sa bansa. Why don't they visit Pag-asa Island, or maybe they should visit our soldiers in Ayungin Shoals, which is only a pump boat ride away from Palawan. At pag nakita na po nila yung sasalubong sa kanilang malaking barko ng buling ito, sa tingin ko, baka iba na po yung sasabihin nila dito sa inyo. So, parang ipinagtanggol ni Mig Zubiri, no? Na sabi niya na itong mga pumapalag dito sa EDCA sites hindi nila naiintindihan, no? Parang sinasabi niya na tsaka na lang nila maintindihan yan kapag they are on the ground already or they are in the area, no? Hindi pala ground kasi karagatan yan. Okay? So, ito yung malaking question dito. Ano ba ang isasagot dito kay Presidente Bongbong Marcos? Kasi sa the way I analyze it, itong si PBBM ay na-sandwich siya. Nasa gitna siya. Hindi niya pwedeng sabihin sa publiko kasi strategy yan. Malalaman sa kalaban, no, ng China kung ano talaga yung plano. Kaya nga itong si Carlito Galvez rin mahinam at hindi masyado nagbibigay ng information kasi merong mga bagay na mga plano, na mga strategy na hindi dapat isa publiko dahil magigiba ang kanilang strategy. Okay? Yan ang the way I analyze it. Okay? I might be wrong, I might be correct, but that's normal yan sa Secretary National of Defense. Ito namang si Senator Jaime, ito is talagang question niya na what's the purpose of this? Kasi ayaw nating madamay ang Pilipinas sa digmaan. Marami ang magiging maapektuhan na sundalo, na kawawa. At di lang sundalo, pati tayo dito sa Pilipinas, pwede tayong madamay ang mga mamamayang Pilipino. Di ba? So, ito ngayon ang diskusyon. Hindi pa natin talaga masabi kung ano ang layunin nito unless if itong si PBBM ay magsalita na tungkol dito. Okay? So, Senator Jaime, parang ayaw niya sa EDCA na ito na para ito sa Taiwan Strait, no? Question ni Senator Jaime Marcos kung ito ba ay para sa West Philippine Sea, no? Sa pagtanggol dito sa karagatan na ito. Pero kung ito ay para sa Taiwan Strait, natutulong tayo sa Taiwan with America, malaking bagay itong dapat i-discuss. Okay? Dito naman sa side ni Carlito Galvez, for defense lamang. Okay? So, ano ba talaga ang plano ni PBBM dito? Dahil itong mga galaw na ito ng Secretary of National Defense, ito rin ay ipaalam ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ito ay aaprubahan niya. Diba? Kaya nga dinidiscuss ito. Ano ba talaga? And by the way, before I forget, no, sinabi pala nitong si Carlito Galvez na yung mga itinayo na base militar na medyo marami na, no, para raw ito sa mga disaster response, no, na para sa akin ang babaw ng kanyang sagot, no, na I understand with Carlito Galvez na hindi niya pwede sabihin dahil strategy yan eh. Meron kasing strategy ito na pinagplanuhan ng Pilipino and mga sundalong Pilipino at itong sundalong Amerikano, di ba? So kayong mga audience ko dito, no, ano masasabi niyo dito? Ano ba talaga ang pakay ng PBBM at itong si Carlito Galvez ng Secretary of National Defense? Ano ba talaga? Ano ang masasabi niyo dito? Ano ang analyze niyo dito?
Ano ba ito? For Taiwan ba ito? Or for the West Philippine Sea? Tama ba si Senator Amy Marcos sa kanyang mga hinala na ito parang ayaw niya yung marami ng mga base militar na itinayo? Okay? Mag-comment, mag-react at babasahin natin yan. So, let's wait and see with PBBM kung ano ang kanyang statement tungkol dito. Okay? So, help me na i-like at i-share itong video natin sa ating Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan, malaman ito ng ating mga kababayan, mamamayang Pilipino, at please consider na i-subscribe at i-follow ang itong Don Mar TV sa Facebook at sa YouTube kung bago ka pa lang dito sa ating channel, sa ating page, para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, have a great day. Happy eating sa inyong lahat. At see you in my next video. God bless everyone.